Pahiya ka sa... Oy, Congressman Sandro. Huwag mo ako amunin sa konstitusyon, baka amunin kita ng debate sa konstitusyon, ha, anak? No, Professor. Nako, ang lakas-lakas ng loob. Maghamon. Hahamunin pa ang katulad ni Miss Rowena Guanzon na ang credential ay talagang malupit. Hindi basta-basta si Rowena Guanzon. Yung tapang niya ay talagang may paninindigan po talaga tong tao to. Grabe. Tapos hahamunin lang ng isang pipitsuring Sandro Marcos. Ang pinagkaiba lang talaga nila nasa posisyon lang talaga ang ama ng Sandro Marcos, ng isang charis sa Sandro Marcos. Pero biro mo, hahamunin niya ng debate. O yan, pinagbigyan siya. Hinahamon siya ng debate, di ba? O ngayon, hinahamon ngayon siya ni Rowena Guanzon, di ba? O, bakit ngayon hindi na nagsasalita ang charis? Kaya ito po, welcome po muna sa aking channel. At muli nagbabalik ang inyong lingkod, Spots Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang videong buo. Pahiya ka sa akin. Anak, huwag kang ganyan. Huwag kang challenge ng mga constitutional law, local government, election law. Huwag na. Dumedi ka muna. Parang yung batang paslit pa lang, lumalaban sa veteranong, kumbaga sa veteranong master ng lawyer, di ba? Kumbaga walang alam sa batas, tapos hahamunin mo yung pinaka-master ng batas. Talagang high credential, hahamunin mo. Kung sa klase Grabe, di ba? Ang internet, walang cheating. Huwag nyo nga ako mamanaman ng constitutional law. Sus ko po, baka yung mga nyo, pag nanakaw nyo, nakakatanda rin yan. Mark my words. Nakakatanda talaga yan. Kasi isipin mo, kinabukasan mo, pagka yung pag nanakaw nila, isipin mo kung ano mangyayari kapag nahuli ka. Kaya talagang hindi na magkaundaga ang utak nila kung paano sila makakalusot sa susunod na administrasyon. Diba? Kaya nga, pinag-iisipan pa rin nila ng malalim. Diyan ka nag-iisip di ba? Kung paano mo gagawa ng paraan. Kaya nga, ginawa nila ng paraan na kunin nila ang Ombudsman, DOJ, COMELEC, pati nga yung Supreme Court, pinapasok na rin nila. Ayan, ganyan sila mag-isip. Ganyan nila pinag-iisipan ng gusto, kaya stress sila. Kung paano nila ililis ang issue, yan, ganyan sila di ba? Kung paano nila palulusutan, yung ate na nga mismo at tita niya nang nagsasabi na umano'y, di umano'y, addictus benedictus ang kanyang ama, di ba? Kaya yan, stress na stress sila. Tapos wala nang pag-iisip, hinahamon pa yung isang Rowena Guanzon. Ang lupit, di ba? Walang boboto sa Marcos sa 2028, kawawa ka, Sandro. O, ano ang problema Totoo doon? naman talaga. I'll read the constitution. Totoo yan. Kawawa siya. Ngayon pa lang sinusukan na sila Gusto na nga silang paalisin dyan sa Malacanang. Pero talagang dahil sa kakapalan ng mukha kapit tuko pa rin sa pwesto Kahit na binulgar na ng ang tita nilang si Amy Marcos First, before I speak. Halika, Sandro, debate tayo. Halika na, sige na. Pagka nagkarap sila, pagtitripan lang yan ni Rowena Guanzon. Bading ka! Ano? Ayaw Ganon? mo. Halika na. Chance mo na to. Napakita sa lahat na itong si Commissioner Attorney Rowena Guanzon ay ampak. Yun pagkakataon niya na ipakitang atilahad niya na siya ay bading. At ayon dito kay Rowena Guanzon Hindi talaga magaling yan taga UP na yan at Harvard. Talagang magaling kami na mga nag-graduate sa Australia at sa London School ba yun? Oo. Nakita mo sinugod Grabe. siya ni O Kiko. talaga. Halika na, Sandro. Nakita mo ginawa ni Kiko. Tapang mo naman akla pag wala ako dito. Tapang-tapang Porkit nakatalikod si Rowena Guanzon. Kung ano pinagsasabi siguro sa social media at sa mainstream media, Hindi ka pala marunong magbasa Sinabi ko ba na ikaw ang kandidato sa 2028? Sinabi ko ikaw dynasty. Sana dapat dynasty ka. Wala.
Hindi yan magiging, kahit tumakbo yan. Walang mangyayari dyan. Depende na lang kung yung Comelec kumilos at gumapang. Sa kanila kasi ang Comelec eh. Yan ang mahirap, di ba? Baka wala nang boboto sa'yo. 2028 pa lang, wala nang boboto sa Marcos. Tumasa ka nga ng mabuti, akla? Hindi naman ni Kiko. Oo, alam ko yan, nakita ko yan, sinabi ko na sa inyo eh. Yung kakulitan dyan ni Kiko eh. Hindi nyo kaya. Kaya nyo na yan, yun lang siya, hindi nyo siya kaya. Pakakainin lang siya ng alikabok ni Kiko. Sigurado. Walang walang matinong pag-iisip yan. Di ba? Si Kiko talagang matalino eh. Lupit eh. Ano ang Sandro? Sige. Pustahan tayo. Kay Kiko ako. Oh, sige, debate kayo. Oo, kay Kiko na lang. Hindi na lang sa akin. Sige. Hindi na lang sa akin. Kay Kay Kiko Kiko ka pa na lang lang pala. makipag-debate. Pero Diba? ako ang coach. Ako ang coach. Oh, di ba? Pakakainin ka lang ng alikabok ni Kiko. Ang ama nyo. ang tatapang nyo pag hindi nyo ako kaharap. Ika, suntukan tayo. Oh, Doon sa Kiko, grabe. flagpole ng yung sa oblation. Ika. US State Department? Ano ba, BBM? Bakit ba ayaw mo talagang paimbestiga yung pinsan mo? May partida ka ba? May partida ka ba, BBM? Sino? Kakampi niya eh. Diba? Nagkakampihan sila ng kanyang pinsan. Kasabot yung pinsan niya eh. Anong mapapala natin dyan sa mga yan? Nagkakampihan niya mga yan. Oh, ilabas mo na. You came out. Sabi mo, ikaw ang nag-discover ng mga flood control. That's not true. You only acted because the US State Department issued a report and told you that this cannot go on. This cannot go. Hindi siya. Kaya niya lang nilabas yan, yung flood control na yan, at nilahad niya yung 15 na contractor dahil alam niyang maiipit na siya. Ganun yun eh, maiipit na sila. At yung halimbawa eh, ganyang sinabi niya, yung pinagsasabi niyang ganyan na script na sa mahiya naman kayo at sinabi niyang ganyan. Hindi. May mga tao talagang nagsasabi sa kanya at nagsusulsul sa kanya. Hindi sa totoo lang, may mga tao na talagang umaano sa kanya, umaaligid na ganito nang gawin mo, ganito na yan. Sino ba naman ang makakapag-isip na bangag? Di ba? Na ganyan ang kumagay, sinong bangag ba naman ang makakapag-isip ng ganyan? Di ba? Na matino. Di ba? Ibig sabihin, may mga tao nakapaligid sa kanya na nagsusulsul talaga sa kanya. Ganun po yun. Kaya kung sino-sino na lang ang nilalaglag. Kung tutusin, ang laki-laki ng utang na loob niya sa mga ibang tao dyan. Pero yung mga nagsusulsul sa kanya ng mga ibang tao, walang utang na loob yun. Kaya ang lakas na loob na ilaglag yung mga taong may utang na pinagkakautangan nila ng loob. Dahil ibang tao na po ang nagsusulsul kay Bangag. Addictus Benedictus na ayon daw kay Amy Marcos na drug addict to si PBBM, di ba? And then the World Bank also issued a comment. And I predicted it months ago na ang Bureau of Customs is also very corrupt. Ayaw mo naman galawin o lumabas na naman sa US State Department report. Matagal na yan. Yung custom na yan. Bureau of Custom, di ba? Mas malala nga yan eh. Hindi lang talaga na bulat-lat ngayon. Ang talagang tinamaan at nabulat-lat ngayon, ang DPWH. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kalikasan natin. Sila yung nag-fact-check. Kumbaga yung kalikasan natin na nag-fact-check na talagang nakitang-kita na walang ginawa at lantaran, di ba? Dahil sa bugso ng bagyo at mga kalamidad, yun yung naging ebidensya. Kaya tinamaan ng gusto ang DPWS dyan. Dahil silang may pananagutan dyan. Ang custom, grabe po, no? Isa-isa na yan, kumbaga. Ang custom, tatamaan na rin to, kumbaga, dahil sa ekonomiya natin. Kaya ang taong ang mga ibang bansa, kaya nga hindi na nag-i-invest dahil sa custom na yan, dahil sa Bureau of Custom na yan. Ang laki-laki ng mga corruption dyan. Ganyan po, ang laki ng binabayad ng mga negosyante dyan sa Bureau of Custom para may angkat lang ang produkto nila. Ang laki-laki na lagay, di ba? Kaya ganyan po. Kaya tinamaan na rin ang ekonomiya. Ito yung kumbaga yung DPWH, ang naging ebidensya ay ang flood control o yung pagbaha. Pero itong custom, ang magiging ebidensya naman nito ay ang ekonomiya. Yung mga nag-i-invest, kaya ayaw na nila mag-invest dahil bulusok na ang ekonomiya. Tapos hihingi pa sila ng lagay sa mga negosyante, na malulugi na nga sila. Iyan yung mga
yan yung pag ikukumpara mo sa DPWH. Yan po yun. Meron kang alam ng buong mundo at ni BBM at ng First Lady na ayaw na natin ng ganitong sitwasyon at kahirapan ng ating bansa dahil sa korupsyon. Kailangan po talaga iparinig natin sila sa kanila. Kasi parang si BBM, hindi nga nafe-feel eh. Pansin nyo, parang kakaway-kaway po siya sa Cebu ba? Parang, Oo. ano ba i-expect mo? Tama, mamahalin ka ng tao, yayakapin ka na, ay, BBM, we love you. Tingnan mo nangyari sa'yo sa Cebu. Parang tingnan ng tao sa'yo, nakakadiri ka. Punta-punta ka pa dito, baha na kami, nangamatay na kami dito. Ang sama-sama na nga ng loob na. Biro mo, masama na ang loob ng mga tao sa Cebu. Tapos magpapakita ka pa ng ganyan ng ibaang klase yung gagawin mo. Magpapakita ka pa ng nakakadiring aksyon. Tutusin, nakakadiri ka tingnan di ba? Yung mga ganung tao na, kumbaga nakita mo na nga kung anong sitwasyon dyan sa, sa Cebu na nagkakanda matay na nga, di ba? Yung kalulus-lulus ba? Yung nakita mo na nga na kalulus-lulus ang sitwasyon dyan sa Cebu, sa lugar nila. Tapos maglalakad-lakad ka at kakaway-kaway ka pa. Yung parang nakikipagkwentuhan ka lang. Tapos bibigyan mo 5,000 lang. Samantalang nung bago mag-eleksyon, ang pinambibigay nyo milyon-milyon. Ang dami. Di ba? Pero pagdating dito sa kalamidad sa Cebu, 5,000 lang bawat pamilyang ibibigay mo. Di ba nakakadiri yung ganun? Di ba? Ito, padalan mo lang kami dito ng 5,000 pang tayo ng bahay namin. Alam mo, Di ba? kami mga Bisaya ba? Opo. We are sick and tired of being treated like we are poor, we are second class, third class citizens of this country. Dinagdagan mo pa. BBM, talaga, magbabawi ako sa Pero, isunod. di ba? Dinadagdagan pa ng problema. Problemado na nga yung mga taga Cebu, tapos ikaw pa magpapakita. Isa kang problema, di ba? Magpapakita ka ron. Dumagdag yung problema. Ganun yun. Stress na nga yung mga taga Cebu noon. Lalo pa sa lang na-stress nung makita ka. Ganun di ba? Luzon, mga Bisaya dyan, kakampanyahan ko talaga against your candidate. Tama. Sa usapin ng Tama datos, yun. wala siya. Pero dalhin mo dun Eto sa naman kay, bastusan, nandun siya. Si Malutikia, banat niya kay, kay Claire Castro Kasi hindi na normal ang ikinikilos ni, Ante Claire Castro Kumbaga yung pagiging communication niya, wala na hindi na Kumbaga bardagulan talaga. Ito, sasabihin talaga ni, ni Malutikia. Soplak siya rito. Yung mga paliwanag niya rito, grabe. Ang lupit. Tatamaan siya rito talaga. Anong ipapasa niyo ko yung institusyon? Sira dahil kay Claire Castro. Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. Tama. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano? naman Ako, tinawag na ako propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Rimulya. Yan talaga yung yung My question is for pinagkakaiba Professor. nila. Yan talaga yung pinagkakaiba nila ni Claire Castro, ni Ante Claire Castro, di ba? Si Ante Claire Castro talagang bayad. Bayad kasi kaya kung bagay atakdog Bayad na bayad yung pagka-atakdog niya. Di ba? Kahit na wala sa katuwiran nagsisinungaling na Puro kasinungalingan na talagang ginagawa niya. Kumbaga ito yung propagandist, di ba? Hindi na siya yung yung nagko-communicate na Hindi niya na trabaho talaga. Malutikia. Prof, matapos po ang mainit na palitan ninyo ni Yusek Claire Castro ng PCO nitong mga nakaraang araw, sa isang panayam tinawag niya po kayong isang propagandista at kini-question din niya ang inyong Binabaliktad kredibilidad. no? Ano po ang inyong Grabe magbaliktad ng ng sitwasyon si Ante Claire Bardagula Abnormal na abogada na talaga ang dating niya masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang Oo, isang yun nga. Palace Press Officer Ugali sa mga at, sensitibong isyong may attitude. kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Magpakomenta naman ako kay BFF, no? Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng COMS 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside,
natitwist na yung dila niya eh, di ba? Ni Auntie Claire, natitwist eh. Kumbaga, wala na sa direksyon. Kumbaga sa mga bangag eh, yun na yung nagiging laman ng utak eh. Di ba? Pagka-propagandist talaga, yun na. Kumbaga, wala nang sarado utak niya eh, sarado na talaga. Ang isa lang ang direksyon, kundi ang direksyon niya ay kundi ang labanan si mga Duterte talaga. Kaya yung mga kumakalaban sa Marcos, kahit na mali, yun, pangangatwir na, sarili niya na lang eh, di ba? Dumarating sa punto ng sarili niya na yung pinag-ano niya, dinidepensa niya, di ba? Nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos sa UP. At doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya. Ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi, hindi Para kasing hindi abogado eh, no? Parang hindi abogada. Ang nangyayari sa kanya, isa siyang abogaga. Di ba? defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Totoo yan. Kasi ang performance naman talaga ni Pangulong Duterte, nanatili o kaya tumaas pa. Kaya yung mga ayaw na ayaw sa kanya ay naging gusto na rin siya. Iba kasi ang gusto ng mga ibang tao eh. Yung mga dating ayaw sa kanya at naging gusto siya. Yung performance na nagustuhan sa kanya. Hindi yung personal niya, corporate artist, di ba? May mga artista eh, gustong-gusto na siya lagi, di ba? Yung mga sarado ang utak ng mga taga-talyanista, yun yung sarado ang utak. Na kumbaga kahit napakitaan sila ng magandang performance sa mga Duterte, ay ayaw pa rin nila. Dahil gusto nga nila yung mga bangag na katulad ni Adictus Benedictus, na si Pangulong PBBM Marcos, na ayaw na kay Senador Amy Marcos na Adictus Benedictus si PBBM Ayon kay Amy Marcos. Hindi ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakakay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. O wag na Google, ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malutikia? Sarado kasi utak talaga. Grabe. Yeah. Sa tingin ko, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Hindi. Iba naman eh. Kumbaga yung talampangan ni Auntie Claire Castro, lumipat na sa utak niya. Di ba? Kaya ang sagot ko, tinuturuan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang binitbit lang, ganun. Mukhang eto lang siya. Mukhang walang kalam-alam. At binitbit lang. At siguro, nung nakuha na siya, at binitbit siya, saka siya binigyan ng orientation, o ito lang ang gagawin mo. Attack dog ka lang. O di wala. Yun lang siguro ang ano sa kanya eh. Yun lang siguro ang instruction sa kanya eh. O kaya yun lang talaga ang ano niya, job description. Pero hindi niya alam na nawawala na sila sa job description ng isang PCO, di ba? Nawawala na 'yung pagka-communication niya. Kumbaga nagiging ano na siya, bardagulan na ang dating. Ang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya at ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na gano'n? Ganun lang ginagawa niya. Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Hindi, wala. Pero nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang gano'n. Pero ganon. siya, gano'n. Ang ina-address ko sa may... Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga yung nagsimula sa mga Duterte. Lahat kasi ng mga kabalbalan o kaalingasgasan ng ano na to, ng gobyernong ito, wala siyang ginawa kundi ibaling kay Duterte. Ganun ang trabaho niya.
Ganun lang yun. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. Yun ang masakit, di ba? Talagang wala siyang data eh. Wala siyang pinapakitang data ng pagdating sa mga mainstream media eh, pag tinatanong siya. Puro mga pangangatwiran niya eh. Kumbaga yung mga pangangatwirang baluktot na walang ibang inisip kundi magsisi sa mga Duterte. At wala siyang inisip kundi yung baluktutin ang mga mali. At kumbaga, yung mga baluktot, gagawin niya lang tama para lang mapabango ang kanyang amo at ang kanyang principal. Di ba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi niyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nila ginagalang. Hindi niyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy dyan. Ipapasa niyo yan sa susunod na liderato. Anong susunod na ipapasa niyo kung yung henerasyon? institusyon? Sira. Dahil kay Claire Castro. Dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Ha? Kasi paano, tinawag niya akong propagandista. Kaya ikaw, Auntie Claire, tamaan ka dito sa sinasabi ni Malotikia. Dapat tamaan ka dyan. Dahil sa sarado ang utak talaga. Sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Yun lang. Diba? Talaga. Kasi inciting to sedition, Isa wala rin mo yun ako eh. sinabi Isa na rin talagang- ibagsak ang administrasyon. Ito, example. Grabe, di ba? So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, on crisis communication. Kaso itong si Dave Gomez, nahulihan din. Nahulihan na habang in-interview ng isang mainstream media. Isang reporter, nahuli sa camera, na humihilit din ng vape, di ba? Ang tanong bakit walang usok ang vape, di ba? Bakit walang usok? Ano yung nakalagay doon sa loob ng vape? Pwede ba? Alisin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo Nakakasira makabawi rin ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinat namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Sirang-sira na, di ba? Ano yon kung maglalaro, hindi ba maglalabas na? Sirang-sira di ba? Anong nangyari? Talagang sirang-sira siya sa ibang bansa di ba? Lalo na ngayon. Na binulgar ng kanyang kapatid. Ng pangulo daw natin ay isang addictus benedictus, di ba? Na ayon sa kapatid. Di ba? Ang pera at anong laro? Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang lang na magtanong. Ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng presidente, hindi lamang kayo ang mag-occupy niyan. Sum total ng lahat ng presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson, Baka binigyan siya ng instruction na kahit na wala na si script o kumbaga wala na sa utos ng presidente, ay siya na yung gagawa ng paraan. Di ba? Baka ganun naman ang nangyari. Talagang yung ano lang talaga niya, yung trabaho lang talaga niya is atakdog at saka propagandist. Yun lang talagang trabaho niya. Grabe, isang bayaran na atakdog at isang bayaran na propagandist. ng previous president, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito maglagay ka ng trap, kinakagat. Di ba? Ilang beses ako nag-trap, kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Hinuhuli lang siya ni Malotikia Kumagat naman siya. Kumbaga yung pagkakagat niya, seryoso, talagang talagang hanggang ang hindi lang kagat talagang lalamog talaga sa mga trap ni Malotikia Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Oh, di ba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang Depensa niya na dinidepensahan mo?
Kaya nagiging pikon, nagiging Pikon pa, oo. namumula, Pikon pa, grabe. humahaba yung liig. Di ba? Kaya nga ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Number Kasi you one talaga, represent dapat the na institution. mapipikon. Ngayon, talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa. Hindi kasi dapat kapag spokesperson kay pilit mong iintindihin yung mga tanong ng mainstream media. Kasi hindi lang talaga sila ang ibig sabihin. Yung tanong ng mga mainstream media, iyan yung nagpa-represent sa tanong ng taong bayan, di ba? Kumbaga, kung isa-isahin mo yung tanong ng taong bayan, di ang tagal, di ba? Kaya nga may mainstream media dyan sa, pinili lang sila dyan sa loob ng Malacanang. At pinili lang sila para pumasok dyan sa Malacanang para magtanong. Yun yung representative para sa mga taong bayan. Kasi ang mga taong bayan nagtatanong, di ba? Kaya kung inakala mo, Claire Castro, yung tanong na yan ay hindi sa taong bayan. Sa taong bayan ho yan. Yan po yung, kumbaga, yung kaharap mo, mga mainstream media. Pero ang mga nagtatanong dyan, yung mga kasama sa mga representang tanong na yan ay galing sa taong bayan. Kumbaga, napaka-abugaga talaga, di ba? Ano man ho ang Malacanang? Prof, follow-up po. Kung ang tulad po ninyo ay kine-question po yung credibilidad, paano na lang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino when asking questions or raising issues and concerns? What kind of message is this sending to the public? Ang the way siya mag-respond? Sa tingin ko, pumasok na yung kapangyarihan sa utak niya. Kasi, alam mo, ang unang Yan yung ibig sabihin ay nalunod na siya sa sistema. Nalunod na siya sa kapangyarihan niya. Hindi niya na alam kung ano yung hindi niya na nakikita kung ano yung hinanaing ng mga taong bayan. Parang abugaga talaga, no? nag-congratulate sa akin ay isang waiter ng isang restaurant ang pinuntahan ko the following day. Ang sabi lang sa akin, "Ma'am, congrats ha." Sabi ko, "Saan?" "Kasi ginanti mo kami." Ibig sabihin, yung mga taong bayan talaga yun. Sa kanila para sa kanila yun, yung tanong na yun. Kaya nga sabi ng waiter iginanti nyo kami. Etong si Malutikia, para sa taong bayan talaga, yung sinasabi niya. Di ba? Hindi maintindihan talaga ng abugaga, di ba? So yung ganon, it dawned upon me, marami palang galit sa kanya. Akala ko naiintindihan kasi, di ba, yung street, hindi nga street sabi ko gutter Alulod pa. Pero natuwa ako dun sa... Meron dyan alulod pa yan Kumbaga salo ng problema. Kahit hindi niya problema, pati na napupunta na rin sa kanya. Sinasalo niya kahit na hindi niya kayang paliwanag, sinasalo niya pa rin. Bukod sa gutter at sa pangbangketang ugali, pang-alulod pa ang dating, di ba? Sa waiter na yun, kinamayan ko siya. Sabi ko, hindi ko alam na gano'n ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. So, alam niyo, temporary lang yung pag-upo sa kapangyarihan. Yan po, no? Narinig po natin ang paliwanag ni Rowena Guanzon. Napanood po natin yung video, di ba? Napanood din natin to, ang pahayag at salaysay ni Malutikia na talaga namang malaman at maiintindihan mo talaga yung mga sinasabi nila. Hindi kagaya ng atakdog ng Malacanang na si Anti-Claire Abugaga, di ba? Walang kwenta, di ba? Kaya dito po, no, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.